Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning, sir. Nangalahati agad. Okay, so sa araw ng Sabado, ang ating topic po, environmental. Ang title niya, pangangalaga sa kalikasan, responsibilidad ng bawat isa. Ano po? So bilang manggagawa sa construction, isa po sa pinakamaruming trabaho yung ginagawa natin. Napakaraming chemical yung ating ginagamit sa ating trabaho. So ano nga ba yung layunin ng ating topic ngayong araw? So ito po ay upang bigyan din yung ating responsibilidad bilang manggagawa at upang panatili yung pagsunod sa panuntunan ng DENR at sa batas na naglalayon na maingatan yung ating planeta sa polusyon. Ano po? So bakit nga ba kailangan natin i-topic yung ganito, yung tungkol sa environmental? So unang-una, dapat po naisipin natin yung mga susunod na henerasyon sa atin. So tayo bilang mga tatay, tayo po yung magiging halimbawa para sa mga anak natin. So kailangan yung hakbang na gagawin natin, yun po yung susundan nila upang mapaganda yung kanilang susunod na salinlahi pa. So tayo yung magpapakita sa kanila ng proseso ng pangangalaga. Malinaw po? So bilang magulang, tayo yung gagawa ng mabuti para sa mga anak natin. So hindi na tayo yung makikinabang dito, kaya dapat tayo yung manguna sa pag-iingat. Nasusunod, wala na tayo rito, sila-sila na lang. Kaya dapat matutunan nila yung tamang gawi ng pag-iingat sa ating planeta at sa ating kalikasan. So mayroong mga batas na inilabas upang mapanatili o mapasunod lahat ng kumpanya upang maayos at mayroong panuntunan na talagang susundin nila. So halimbawa na dyan, yung Republic Act 9275 o Clean Air Act, Clean Water Act. Ano po? So dapat lahat ng mga kumpanya sumusunod sa guidelines na inilabas ng DENR. So kasama po dyan yung mga parusa, pagkansela ng permit, yung certificate natin na mag-operate dito, maaaring makansela kung meron pong malabag dun sa batas na yon. So kailangan, para makatulong tayo, siguraduhin natin na napaghihiwa-hiwalay yung mga basura bago pa lamang itapon. So kung mapapansin ninyo, meron tayong tatlong lagayan ng basura: nabubulok, hindi nabubulok, at recyclable. Ano po yung pwedeng gamitin uli? Yun po yung dapat na hakbang na magawa natin. So malaking tulong yung maigagawa natin kahit isang basura lang yan. Pagka maraming tao, iisipin nila maunti lang to, hindi naman siguro makakaapekto. Kung lahat ng tao ang iniisip kaunti lang to, pag nagsama-sama po yung tigka kaunti, napakarami na po niyan. Sa dami ng tao sa mundo, yung tigka kaunti, pag naipon, tagigisang plastic na lang. Nasa 8 bilyon na po tayo, papasok na ng 9 bilyon yung tao. Kung lahat yon may tagigisang plastic, dahil sinabi nila na konti lang, sandamakmak na pong basura yung ating maiipon. Malinaw po. So malaking bagay yung inisyatibo na gagawin natin para sa ating sarili at para sa ating mga anak. So isipin natin na hindi para sa atin yung ating ginagawa, bagkus para sa mga susunod pang mga salinlahi ng ating angkan. Malinaw po. Sir. So akala natin biro, nung sinaunang panahon ang itinuturo sa libro, yun lang is maghuhukay ka lang sa lupa, doon mo tatapon. Sa ngayon po, yun po ay mali. Mga nakalagay yun sa libro noon, itinuturo sa eskwelahan ng mga 1990s siguro, 80s. So ni-review ng DENR, iyon po ay napakalaking kasalanan sa mga tao rin. Halimbawa, meron ditong bukal, merong nagtapon ng langis dito. Pag uminom ka doon ng tubig sa may bukal, yung itinapon na langis dito, maiinom mo. Ano po? So dapat yung mga ganon, iwasan natin na maging kampante tayo
hindi naman ako yung susunod. Wala na ako rito sa susunod, kaya bahala na. Ano po, so isipin natin yung ating mga anak na susunod pa sa bawat hakbang nating gagawin. Malinaw po? So ituro natin yung nararapat habang tayo ay kaya pa nating kausapin yung ating mga anak. Dahil balang araw, yung nakasanayan natin na nakikita nila, gagayahin po nila sa atin. So pag-ingatan yung kalikasan natin dahil kung ano po yung ating itinanim para sa kanya, yun din po yung ibabalik niya sa atin. Malinaw po? Yes, sir. So mag-ingat at gawin lahat yung panuntunan na dapat gawin dito sa ating proyekto. So ngayong araw, may walkthrough po uli. Ang meeting point namin dito sa kalsada ng security house. Kaya pasuyo yung mga kailangang ayusin bago mag-umpisa sa trabaho. Ayusin na po muna. So preparasyon sa bagyo, pakisinop yung mga tolda sa inyong tempasil. So iyon yung isa sa titingnan namin ngayon, pati yung mga materyales na maaaring liparin dahil hindi po natin alam kung magbabago yung puwersa ng bagyo. So nung nakaraan sabi super typhoon, ngayon hindi naman na, pero malalaman pa natin kung ano po yung kahihinatnan pag lumapag na sa lupa. So mag-ingat at mag-ingat pa rin sa buong maghapong pagtatrabaho. Magandang umaga.